Good morning. Nagpupuri, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa pagkakataon ito, sa oras na ito, ay atin na pong pag-aaralan ang kanya pong salita. Atin pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Revelation chapter 8 at babasahin po natin ang verses 1 to 6. Revelation chapter 8, verses 1 to 6. Basahin po natin ito na sagot-sagutan. Okay, ako po muna, and then kayo po ay sasagot. Sabi po dito sa verse 1, when he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. And I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them. Another angel, who had a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense to offer, with the prayers of all God's people on the golden altar in front of the throne. The smoke of the incense, together with the prayers of God's people, went up before God from the angel's hand. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and burned it on the earth. And there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Together, Then the seven angels who had seven trumpets prepared to sound them. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, muli kinikilala namin ang kakulangan ng aming pangunawa para maintindihan namin at maiangkop namin sa buhay namin ang inyong salita. Sa umagang ito, napakahalaga po ng aming pag-uusapan, ng aming pag-aaralan. Sapagkat ito ay tumutukoy sa hinaharap po namin. Panginoon, tulungan mo po kami na huwag itong makalimutan, huwag itong baliwalain. Kundi ito, Panginoon, ay pahalagahan namin. Tulungan mo kami sa amin pong pag-aaral ng bawat bahagi nito. Again, Lord, humingi po kami ng karunungan na nagbubuhat sa inyo ang pagpupuspos ng banal na Espiritu nawa ang sumaamin para amin po maunawaan mo ang inyong salita ngayong umaga. Ito, Panginoon, na aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Last week po, sinimulan natin yung ating mensahe sa pamagitan ng alaala. No? Kung ilang araw na lang ba at Pasko na. No? 81 days na lang. Pasko na. At pinag-usapan din natin last week, no, sa parating na Pasko, bakit excited tayo parati? No? Bakit parang may ngiti? No? At sa ating pong puso, hindi natin may kaila na talagang natutuwa tayo pagka bare months na. No? Lalo na pagka yun niya, pinapakita sa atin yung countdown na malapit ng Pasko. At last week, pinag-usapan natin yung mga regalo. Na every time na binubuksan natin ang regalo, ay natutuwa tayo. Di po ba? Lalo na pagka maganda, mamahalin yung binibigay sa atin na regalo. Pero nakita natin last week, yung binuksan ng Panginoong Jesucristo. No? Na hindi regalo, kundi mga selyo. Ano ang naging epekto nito sa buong sangkatauhan? Ngayon po nga umaga, 88 days na lang at 2026 na. No? Kung last week, pinag-usapan natin sa simula ang Christmas, ngayon gusto ko pag-usapan natin yung papalapit na bagong taon. Di ba? Kayo ba excited na? Kung nalulungkot kayo, matatapos na ang 2025. No? Para yung mga dapat nyo bang gawin ngayong 2025 ay inyo nang natapos, nagawa. No? May mga na-accomplish na po ba tayo? Diba? Pero sa ayon sa gusto natin, mga kapatid, lilipas ang araw, no? Lilipas ang linggo, ang buwan, darating ang bagong taon. No? At pagka bagong taon, ano yung mga bagay na madalas natin nakikita? Ano? Maganda. Okay. Mga paputok, mga fireworks, di po ba? Ang unang nagse-celebrate po ng New Year ay ang Australia at saka New Zealand. No? Kasi 3 hours ahead sila sa atin. Okay? At pagandahan talaga ng fireworks. Nakakabangga. Dito rin sa atin. No? Nakapanood ba kayo dito sa Manila Bay? No? Lagi may fireworks display dyan. At nakakatuwa. Di po ba? At alam nyo, isa pa sa mga hindi natin makakaligtaan, lalo na tayo mga Pilipino, ay itong instrumentong ito. Ano yan? Torotot. Di po ba? Kung ikaw ay takot magpaputok ng mga labintador, o kaya mga super lolo, no?
no? At saka yung mga Goodbye Philippines. No? I advise you wag na. Kasi talagang baka mawasak yung inyong kamay o baka ikamatay nyo pa. Kaya para mag-ingay tayo sa New Year, ay gumamit na lang tayo ng torotok. No? Or yung iba, sa kumbaga modern style ay trumpets or trompeta. Di po ba? Pagka nakakita tayo ng mga torotot, no, lalo na pagka bagong taon, ay masaya ang dating nito sa atin. Di po ba? Yung mga trumpets, no, lalo na pagka magandang makinis at magandang tunog, ang sarap pakinggan. Di po ba? Pero mga kapatid, ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay ibang klaseng trompeta. No? Itong trompetang ito, sa palagay ko, no, ay hindi tayo matutuwa pagka narinig natin. Ngunit, sa ayaw at sa gusto natin, no, lalo na sa mga hindi mananampalataya, whether we like it or whether they like it or not, they will hear these trumpets. At itong mga trumpets na ito, yung impact niya sa sanglibutan ay mararanasan nila. Okay? Simula po noong September ay ang tema po natin, September to November, ang tema natin ay Our Blessed Hope. No? Yung ating pong pinagpala na pag-asa. Okay, tayo pong mga mananampalataya. Bakit tayo maagang gumising pagka umaga? Lalo na pag Sunday, bakit tayo nagta-travel ng matagal para mag-church? Di po ba? Bakit tayo nagbabasa ng Bible? Bakit tayo lagi nagpipray? No? Bakit sinisikap nating sundin ang salita ng Panginoon? Because of this blessed hope. Sapagkat darating ang panahon, no, ay makikita po natin itong ating buhay na pag-asa. Kung bakit tayo nagtsatsaga, no? Bakit tayo nagtitiis, no, na sumunod sa Panginoon? Sapagkat darating ang panahon sa huling pagbabalik niya, no, ay gagantimpalaan tayo. Ano po? At ang gantimpalang ito ay hindi pang isang taon lang natin may enjoy. Hindi ito pang 10 taon. Hindi ito pang 100 taon na may enjoy. Kundi ito yung may enjoy natin pang walang hanggan. Ano po? Noong September, pinag-aralan po natin una, the promise of Christ's return. Mga kapatid, sa atin pong pag-iintay sa pag-celebrate natin ng Christmas, na unang pagdating ng Panginoon dito, no, na nangyari ito 2,000 years ago, mga kapatid, may pangako siya. Babalik siya. Okay? Babalik ang Panginoon Jesucristo. And then, nakita rin natin the portraits of the church. No? Ano yung mga katatayuan, itsura ng iglesia noon at saka ngayon. Okay? Nakita po natin, anong klaseng church kaya ang CGBC Satellite. Tayo kaya ay tapat? Tayo kaya ay patay na iglesia? Tayo kaya ay sala sa lamig o sala sa init? No? Lukewarm na iglesia. Okay? So, yun po ang nakita natin. And then third, the palace in the sky. Okay? Pinag-aralan po natin yung palasyo sa kalangitan. Na itong palasyo ito ang magiging tahanan ng lahat ng tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Okay? So, ngayong umaga, mga kapatid, kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, no, you are a resident of this palace in the sky. But, I'm sorry to say, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, no, sa umagang ito, ay hindi ka makakapunta dito. Pero, the fact na naririnig natin ngayong umaga, itong salitang ito, that means God is giving us a chance, no, to be a resident of this palace in the sky. Tandaan po natin, hindi religion, hindi good works, hindi binyan ang magiging tulay natin papunta dito, kundi ang pagtanggap lang sa Panginoong Jesucristo. Only Jesus can bring us to this palace in the sky. Okay? Wala na pong iba. Hindi si Pastor Eleno o hindi kung sino mang mga leaders. No? Kundi pagsuko lang ng buhay natin kay Jesus, no? Pagtanggap natin sa Kanya bilang sariling tagapagligtas, ang promise ng Panginoon, tayo po ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And then last week, pinag-usapan natin
the period of the Great Tribulation. So, kung itong palace in the sky, dinidiscuss dito yung pagkuha ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Dito po sa the period of the Great Tribulation, pinapakita naman dito kung anong mangyayari sa mga maiiwan dito. Okay? Sa mga tao na patuloy na hindi tinatanggap si Jesus, no? Hindi siya pinapahalagahan, no? Patuloy na iniiwasan ang Panginoong Hesus Kristo. Ano yung mangyayari sa kanila? At last week nakita natin yung mga matitindi na mga mangyayari. Nakita natin yung 4 horses, di ba? Yung Antichrist, no? Nandito, lalabas agad dito, no? Dadayain ang sanglibutan. Makakita rin tayo ng disasters, ng disagreements, no? Ng wars. At yan po ay nakikita na natin ngayon, di ba? Pero sabihin ko po sa inyo, yung mga gera na naririnig natin, yung mga disasters, no? Yan po ay simula pa lang. Hindi pa yan ang main. Pero yan po ay palala ng palala. Okay? Hindi po natin pwedeng panalangin sa Panginoon na, Lord, sana umigi ang kondisyon ng aming bayan, no? Mawala na ang corruption, ng mga magnanakaw, no? Sana ay mawala na yung gera. Hindi po. Kasi ang plano ng Panginoon, yan ay dagdagan pa ng dagdagan, no? Para ipaalam, no? Una, na may plano ang Panginoon sa sanlibutan. Okay? Una, ay kukunin niya ang mga mananampalataya at yung mga maiiwan, yun, makakaranas ng parusa ng Panginoon. Okay? Sapagkat ang ibig sabihin ng Great Tribulation, ito po ang panahon na ibubuhos ng Panginoon ang puot niya sa lahat ng mga nag-reject sa Kanya. At sa lahat na patuloy na gumagawa ng kasamaan. Diba? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kung sakali, no, na nalulungkot kayo dahil hindi nyo kayang labanan ng bulok na sistema ng ating lipunan. Hindi mo matalo, nalulungkot ka, parang kailan kaya magbabago? No? Kailan kaya mahuhuli? Yung mga umaabuso sa ating lipunan. Alam niyo po, sa panahon ito, no? Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito po ang panahon, itong 7 taon na ito ng Great Tribulation, ito ang panahon na gaganti ang Panginoon. No? Yung mga mananampalataya na pinatay, no? Because of their faith, igaganti sila ng Panginoon during this time. Okay? So, ngayon pong umaga, ang nais ko pong pag-usapan natin, the plagues from the trumpets. The plagues from the trumpets. No? Ang mga salot, buhat sa mga trompeta. O, sa ibang Tagalog, ang trumpet ay pakakak. No? Parang sobrang lalim na doon. Ano? Pakakak. Trompeta na lang. No? So, dito po makikita natin sa ating pong binasa kanina, ang pag-usapan po natin yun ay Revelation chapter 8 and Revelation chapter 9. Dito po, kung babasahin itong dalawang chapter na ito, makikita po natin na mayroong 7 trumpets, no, na patutunugin. At itong 7 trumpetang ito, no, ay may kaukulang salot na idudulot sa sanlibutan. Pero mga kapatid, tandaan niyo ito. Hindi, kung ikaw ito tumanggap kay Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, hindi mo ito mararanasan. Itong mga salot na ito. Hindi mo ito mararamdaman. But my challenge this morning, my question this morning is, gusto mo bang ikaw lang ang hindi makaranas nito? Diba? Diba may mga kaibigan tayo, may mga loved ones tayo, no? May mga kakilala tayo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. At nasabi ng Biblia, maiiwan sila pagka dumating ang Panginoon at hindi nila tinanggap si Jesus. Pero ikaw na tumanggap sa Panginoon, kukunin ka niya at hindi mo mararanasan itong mga salot na ito. Will you allow them, no, na ma-experience din nila ito? Ang dahilan kung bakit ito sinulat agad ng Panginoon in advance, 2,000 years ago, ay para palalahanan lahat ng sasampalataya sa Panginoon na i-share din
ang mabuting balita sa mga taong na patuloy na umiiwas, nagre-reject sa ating pong Panginoon. Sapagkat itong parusang ito ay ibibigay ng Panginoon. Or bago ibigay ng Panginoon ang salot na to, mga salot na ito, sisiguraduhin niya na lahat ng tao ay napaalalahanan, hindi lamang once, hindi lamang twice, hindi lamang thrice, but many times. Okay? So, yan po ang makikita po natin ngayon po na umagang ito. The plagues from the trumpets. No? Ang mga salot buhat sa mga trumpeta. Okay? So, meron tatlong episodes o may tatlong bahagi na makikita po tayo buhat po dito sa chapters 8 and 9 ng Revelation about the plagues from the trumpets. Okay? Ang una, the prelude. No? The prelude to the plagues from the trumpets. No? Yung simula, paano ito nagsimula? No? Paano sinimulan itong pag-ihip sa pitong trumpetang ito? Okay? So, ang sabi dito, sa Revelation chapter 8, verses 1 and 2, basahin na po natin. Ready? Begin. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. And I saw the seven angels standing before God, and seven trumpets were given to them. Okay, siguro last week ay nagtataka kayo, bakit ang diniscuss ko lang ay 6 seals, samantalang 7 seals yun. So, nandito po yung pang-ikapito. Sa verse 1, when he opened the 7th seal. Okay? Yung panghuli, ay merong lumabas na 7 trumpeta. Okay? Yeah, may 7 trumpets. Kang nakikita. Pero, bago lumabas yung 7 trumpets na yon, pagkabukas ng Panginoong Jesucristo, doon sa ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan for 30 minutes sa langit. Okay? Gaano kaya katahimik yun. No? Sapagkat makikita po natin na kung babalikan natin yung chapters 4, 5, and 6, kung maalala po ninyo, yung 4 living creatures, yung 24 elders, at yung yung 100 billion na angels. Wala silang kinakanta, kundi pagpupuri sa Panginoon, day and night. And forever nilang gagawin yun. So, ibig sabihin, sa kalangitan, maririnig natin ay pag-awit ng mga angels. Nakarinig ba kayo ng boses ng anghel? Pakinggan nyo si ba dito? Boses ng angel. But anyway, di ba pagka nakarinig kayo ng magandang boses, wow, parang boses ng anghel. Diba? Parang nakakamangha. Diba? Eh kung dito sa lupa, marami tayong mga boses na namamangha tayo. Lalo na pagdating natin sa langit. Talagang, ano kaya ang tunog noong 100 billion voices or voices of angels? Grabe siguro. No? Pero, pagbukas ng Panginoon ng 7th seal, biglang ikakat yung kantahan for 30 minutes. Tinignan ko po ang ibig sabihin, bakit po biglang magkakaroon ng katahimikan. No? Kung babalikan po natin yung pinag-aralan natin last week, sunod-sunod yung mga mararanasan na kahirapan ng sanlibutan during that time. Okay? Pagbukas ng Panginoon ng 7th seal, biglang magkakaroon ng katahimikan. Una, ang ibig sabihin daw po nun, sa panahon natin ngayon, pagka darating yung judge na hatol, sasabihin ng sheriff, no? Sabihin na ay, be silent. Okay? Tumahimik kayong lahat sapagkat darating yung judge at magbibigay na ng hatol na. So, sabi ng mga Bible scholars, ang dahilan kung bakit magkakaroon ng 30-minute silence sapagkat ang Panginoon, He will give the judgment to earth. No? At itong judgment na ito
itong nilalaman ng 7 trumpets na ito ay hindi katulad nung nilalaman ng 7 seals. Mas matindi ang laman nitong 7 trumpets. Kumbaga, pahirap ng pahirap. Okay? Ang isa pa daw dahilan kung bakit magkakaroon ng 30-minute silence. Naalala nyo ba yung sa bagyo? Ito, lagi itong sinasabi ng nanay ko. Pagka ang lakas ng bagyo, pumipihit daw yan. No? At bago pumihit yan, biglang tatahimik. Tatahimik ang ano. Kumbaga yung calm before the storm, yung kasabihan na yun. So parang nagpupos. Kaya kami noon, akala namin, kasi may pwesto kami sa palengke dati. So lakas ng bagyo. Signal number 3 pa doon, wala pang signal number 4 at saka signal number 5. Signal number 3 pa lang doon sa Kalapan. Nung biglang nawala yung bagyo, tumahimik, naglakad kami nung nanay ko, ng ate ko, papuntang palengke. Kaso, inaabutan kami. Nung nakapihit na siya, biglang lumakas na naman. No? So, sa mga taga-Kalapan dito, doon kami inabot sa JJ. No? Lakas at kami nangatok ng bahay dahil liliparin kami ng bagyo or tatamaan kami ng mga yero na lumilipad. So, mabuti naman pinapasok kami nung may-ari na bahay, pinakain pa kami ng sopas. Kaya sabi ko, tamang-tama. Buti na lang. Pero ang ibig ko pong sabihin, ang dahilan daw kung bakit nagkaroon ng katahimikan, this is a prelude to another set of judgment. Okay? Kumbaga, pumwesto muna. Pumorma muna. Okay? So, mga kapatid, makikita po natin dito na maging ang pagpaparusa ng Panginoon ay may sistema. No? May paraan ng Panginoon. Hindi yung basta-basta na lang. Okay? At later on, makikita natin bakit binigyan ng Panginoon ng sistema yung pagbibigay niya ng mga parusa sa mga hindi tumanggap sa Panginoon. Okay? So, nakita po natin, yung una, the opening of the 7th seal. No? So, nung binuksan yung ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan. And then, ang pangalawa, the offering of incense. Okay? The offering of incense. Sabi diyan, another angel who had the golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer with the prayers of all God's people on the golden altar in front of the throne. The smoke of the incense, together with the prayers of God's people, went up before God from the angel's hand. And then angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it on the earth. And there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Okay, bakit po mahalaga yung offering ng incense? Ano ba yung incense? Insenso, naalala niyo po ba yun pagka sa prosesyon? May mga usok, yun po ang insenso. Yun po ay frankincense at saka myrrh, no? Na pinaghalo. Okay? At yun po ay ginagamit sa patay. Yung ganun pong usok. Okay? At yung censer, yun yung lagayan. No? Okay? So, dito, sabi sa verse 4, the smoke of the incense together with the prayers of God's people went up before God from the angel's hands. So, yung panalangin daw po ng mga sumampalataya sa Panginoon ay sumama dun sa usok papunta sa Panginoon. Sino ba itong God's people dito? No? Na tinutukoy. Okay? Una, hindi po ito yung mga mananampalataya na kinuha ng Panginoon ng rapture. Hindi po yun yung God's people. Yung God's people dito, ito yung mga naiwan, no? Na nung naiwan sila, naalala nila na, sinasabi pinapangaral ni Pastor Leno na para makasama ka, tumanggap ka sa Panginoon. So, tumanggap sa Panginoon at pinatay. No? Ganun na po ang kaligtasan pagka naiwan kayo, hindi ako maiiwan. No? Pagka naiwan kayo, no? Tanggap sa Panginoon at kailangan mong patayin. Hindi ka pwedeng magpakamatay. No? Kailangan ikaw ang patayin. Later on, makikita natin yung sinasabi. But what I'm saying is, nasabi dito, the smoke of the incense together with the prayers of God's people
went up before God from the angel sent. So, sino ba yung God's people dito at ano ba yung prayer nila? Okay, ito po yan. Sa Revelations, kung babalik tayo uurong tayo, sa Revelation chapter 6 verses 9 to 11, ito po ang sinasabi. Sabi niya, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. Okay? So those who have been slain. So ito yung mga, katulad sinasabi ko sa inyo kanina, tumanggap sa Panginoon, nanindigan sila sa salita ng Diyos. Kasi sa panahon ito, mga kapatid, no, nandiyan na ang Antichrist at kukumbinsihin ka na magpatatak ng 666. Pag hindi ka nagpatatak ng 666, papatayin ka. Yun lang ang kondisyon. No? Either mamatay ka, or mabuhay ka, or mag-compromise ka. Bakit kailangan magpatatak ng 666? No, ang tatak noon ay dito lang sa forehead ba ang tawag dito? At saka sa forehead. No? Bakit kailangan? Bakit i-require? Sapagkat ito yung gagamitin mo para makabili ka ng pagkain, para makapasok ka sa grocery store, isa-swipe mo yung ano mo, o yung ulo mo, ganyan. At pagka hindi ka makapasok, ang ibig sabihin nun, wala kang tatak. So pag nakita ng gobyerno na wala kang tatak, habulin ka. Pipilitin kang magpatatak. Pero, yun yan, dahil sa tinanggap mo si Jesus, no, at sabi dito, kailangan manindigan ka sa Word of God. So, kailangan mo patayin. At sabi dito, maliligtas ka pagka gano'n. Pupunta ka pa rin sa langit. At ang sabi dito, nag-pray itong mga tao ito na pinatay. Dahil ayaw nila magpatatak. Sabi niya, their prayer was, or sabi dito, they called out in a loud voice, how long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood. Then verse 11, then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been. So, pag open ng fifth seal, nakita dun yung mga namatay through martyrdom. Okay? Ang sabi nila, Lord, kailan mo ba kami paghihigante? Dahil pinatay kami because of our faith. And then sabi sa kanila, maghintay lang kayo ng saglit. Dahil kukumplitohin muna namin yung numbers ninyo. Bago natin gantihan. At yun po ang nangyari dito. No? Ito yung smoke of the incense together with the prayers of God's people went up before God from the angels sent. And then verse 5. Ito na yung pagganti ng Panginoon. Okay? Sabi doon, then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it on the earth. Ibig sabihin ng hurled ay itinapon sa sanlibutan. And there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightnings, and an earthquake. May kababayan ba kayong taga Cebu dito? O kakilala, kaibigan? Hindi pa yun. Yung earthquake. Pero mapapansin ninyo, madalas banggitin ang earthquake sa pagdating sa judgment ng Panginoon. Okay? So, ngayon, sabi dito sa Revelation chapter 6, verses 9 to 11. So nakita natin yung nga yung prelude, yung pag-open or yung offering ng incense. Na ibig sabihin nun, nung in-offer na yung incense, pinakinggan na ng Panginoon yung panalangin nitong mga pinatay nito. Ibig sabihin, ito na yung panahon na the Lord will give judgment to earth. Especially for those people who rejected Christ. Okay? So yun po ang unang makikita natin na episode, no? The prelude. Next, the presentation, no? The presentation of the plagues from the trumpets. So ito, present na. Ano ba itong mga salot na ito na mararanasan ng sanlibutan na manggagaling sa trompeta? Okay, isa-isa po natin. Sabi po dito, ang
naging damage po nitong first 4 trumpets ay damage sa nature. Okay? Nasira ang kalikasan because of these 4 trumpets. Okay? So ano po yan? Sabi yan, basahin nga po natin ang verse 7. Ready? Start. The first angel sounded his trumpet, And there came hail and fire mixed with blood. And it was hurled down on the earth. A third of the earth was burned up, a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. So anong nangyari? Nung hinipan na nung angel yung trompeta, nung tumunog na siya, biglang dumating yung hail and fire mixed with blood. Yung hail, alam niyo po ba yun? Yung yellow, hailstorm, yung mga yellow ice cubes na galing sa langit. Na, ang sabi niya, mixed with fire and blood. So umaapoy siya, tapos may dugo. Okay? Kaya nung tumama siya sa lupa, yung 3 bahagi ng mundo ay, sabi diyan, burnt up, nasunog. No? A third of the trees were burnt up. Okay? So ganito yung nangyari. Nung hinipan ng angel, yung trompeta, yung earth, yung trees, yung green grass, yung third part ay nawasak, nasunog. Hindi ko ma-imagine kung ano yung itsura nito. Pero yun nga, dahil sa tinanggap ko ang Panginoon, bilang sarili ko tagapagligtas, hindi ko na makikita ito. At hindi ko na ito gustuhin makita. Pero again, ito po ay isinulat ng maaga ng Panginoon sa atin. For us to know kung ano ang pwedeng mangyari pagka nireject mo ang Panginoon. Ano ang pwede mong maranasan? You will experience this. No, makikita mo. Yung third part ng mga puno. No? At yung third part ng mundong ito ay masusunog. Gusto niyo bang ma-experience yun? Noong last year, nakita natin yung nasunog yung LA, di ba? Yung forest, nagkaroon ng forest fire. Talagang nakakaawa yung mga tao na nasunugan, no? Sabi nila, 50 years na itong bahay na ito. No? Dito namin binuo yung aming mga pangarap. But now it's done because of fire. So matinding sunog ang mangyayari. No? Nung unang hinipan nung angel yung unang trompeta. Next, the second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain, all ablaze, was thrown into the sea. A third of the sea turned into blood. A third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. Okay? So nung hinipan yung pangalawang trompeta, ano nangyari? Merong malaking bundok na nahulog sa dagat, and third of the sea turned into blood. So imagine, yung 3/4 ng buong karagatan ay naging kulay dugo. No? At namatay ang mga living creatures. So sana yung dito sa Pilipinas, makapangisda pa tayo. Pero imagine kung dito yan, kasama tayo, wala tayong kakainin isda. And then third of the ships. So gaano ba karami ang mga barko dito sa buong mundo? 1/3 ay mawawasak, masisira. Because of the trumpet. No? So, bloody sea, or sea creatures, ships, no? Masisira lahat yan. Okay? Dun sa pangalawang trumpeta. And then, pagdating sa third trumpet, the third angel sounded his trumpet, and a great star blazing like a torch fell from the sky on the third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. A third of the waters turned bitter, and many people died from the waters that had become bitter. Okay? Nung hinipan, nung pangatlong anghel, yung pangatlong trompeta. Okay? Ano nangyari? Merong malaking bituin na bumagsak. Saan daw?
sa rivers and spring of water. Mahalaga po ang spring of water at saka ang river sa atin. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat dito tayo kumuha ng inumin natin. No? So, pag nangyari ito, no, sabi niya, the third of the waters turned bitter and many people died. So, wala nang mga mineral water during that time. No? Kasi, it will become bitter or it will become poisonous. Kaya, marami po mga tao ang mamamatay. Kaya, grabe, no? Sa akin, ewan ko sa inyo, sa akin, mawalan na ng kuryente. Huwag lang mawalan ng tubig. Diba? Kahit hindi na ako makakain ng isang araw ng solid food, basta makainom lang ako. No? Ang hirap kaya kumain ng walang tubig. Diba? Lalo na ako, mabilis ako kumain. So madalas, nabubulunan ako. So pagka walang tubig, patay ka. At yan po ang nangyari dito. No? Yung tubig na kanilang iniinom ay naging mapait. No? Naging karoon ng lason. Kaya marami po ang namatay. So, kita natin, river, spring water, or spring, and people died nung pinatunog yung pangatlong trompeta. Okay? And then, kasunod, the fourth angel sounded his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them turned dark, a third of the day was without light, and also a third of the night. So makita po natin, yung ika-apat na trompeta, yung araw, buwan, at saka mga bituin ay dumilim ng 1/3. Okay? Sino dito yung na-experience yung pinatubo? Pinanganak na, yung panahon ng pinatubo. Okay? Marami siguro sa atin dito. No? Nandito ako doon sa Makati, naglalakad ako. Tapos, sabi ko, anong oras na? Alauna pa lang nun. No, pero, parang alas 5 na ng hapon. Alauna pa lang. And then maya-maya, nung mga 3 o'clock na ng hapon, parang alas 6 na, ang dilim na. Tapos biglang, nagkaroon na ng, ano ngayong bulan? Ashfall. No, sabi ko, ano itong umuulan, hindi naman tubig. First time ko naka-experience ng gano'n. No, talaga ngayon buho ko ang kapal na dahil puro buhangin na. Di ba? At yun nga, alas 4 ng hapon, no, parang alas 7 na ng gabi. So, natatakot na yung lahat ng mga tao. Kahit ako, natatakot na ako. Ano nangyayari sa mundo natin? Dumilim na siya. Di ba? And I'm sure, yan din po ang may experience ng mga tao na maiiwan dito sa lupa. Imagine, 1/3 ng liwanag mawawala. Ha? Liwanag sa araw, liwanag sa gabi. 1/3. Ano kaya pakiramdam nun? Alam niyo po ba na lahat ng nararanasan natin ngayon, no? Na tinatamasa natin ng liwanag, no? Even distances ng Earth at saka ng Moon, ng stars, ito po ay sinukat ng Diyos. Na pagka nagkulang ang sukat daw, for example, itong mundo natin, pag napalapit daw tayo ng 1 inch lang sa sun, ay magkakaroon daw tayo ng tagtuyot na malala. Okay? Lahat ng icebergs, no, sa Antarctica at saka sa Arctica, matutunaw lahat yun. At pagka natunaw yun, babaha sa buong mundo. Kasi magiging tubig silang lahat. Pag napalayo naman daw tayo ng 1 inch sa sun, magkakaroon naman daw ng matinding snow. Kahit dito sa Pilipinas, magkaka-snow ng matindi. Siguro pangarap natin lahat. Kaya alam, mamamatay tayo lahat. Yung mga bansa nag-snow ay siguro, alam niyo ba sa Canada ang pinakamatinding -40, no? Yun yung 0 degrees ay sobrang lamig na. Lalo na yung -40. Di ba? So pagka napalayo daw tayo ng 1 inch no, sa araw,
siguro yung negative 40, mag-negative 100 na yun. Again, mamamatay tayo. Pero this time, 1/3 ng liwanag ay mawawala. Ano kayong mararanasan natin? Or ng mga may iwan dito? Sigurado mamamatay sila. Di po ba? Dahil importante po sa atin ang liwanag. Okay? Yung liwanag ng araw ay napakahalaga sa atin. Okay? So, yan po ang makikita natin doon sa fourth trumpet. And then, ang sabi sa verse 13, basahin ka po natin ito, verse 13. Ready? Begin. As I watched, I heard an eagle that was flying in mid-air call out with a loud voice, "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the trumpet's blast about to be sounded by the other three angels." So, kung iniisip natin na tama na Lord, no? Grabe na yung na-experience, imagine, third ng mga puno, no? 1/3 ng tubig, no? 1/3 ng liwanag ay nabawasan, nawala. Okay? At marami nang namatay. Siguro isipin ng mga makakita o makakaranas nito, sobra na to, matindi na to. Pero may isang agila na lumilipad at magsasabi na, as I watched, I heard an eagle that was flying in mid-air call out a loud voice, "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the trumpet blast about to be sounded by the other three angels." At sabi niya, lahat ng mga natitirang buhay sa mundo, kawawa kayo. Kaawa-awa kayo. Sabi. Kaawa-awa kayo. Kasi mas matindi yung darating na nahuhuling trompeta. Okay? May mas matindi na idudulot, ibibigay yung nahuhuling tatlong trompeta. Kung yung first 4 trumpets, matindi na yung create sa mundong ito, mas lalo na yung huling tatlo. Okay? Tingnan natin. So, nakita natin the damage in nature. No? Yung first 4 trumpets, sinira na ang kalikasan. Okay. Ano naman ang gagawin ng huling tatlong trumpets? The discomfort in humans. Ano? This will give discomfort to human beings. Doon sa mga natitira. Okay, tingnan po natin. Sabi dito sa Revelation chapter 9, verses 1 to 3, "The fifth angel sounded his trumpet, and I saw a star that had fallen from the sky to the earth." Okay, meron ulit isang star na bumagsak. "The star was given the key to the shaft of the abyss. When he opened the abyss, smoke rose from it like the smoke from a gigantic furnace. The sun and sky were darkened by the smoke from the abyss. And out of the smoke, locusts came down on the earth and were given power like that of scorpions of earth." Okay, ganito po. Ano? Pag sound nung ika-5 na trompeta, I saw a star that had fallen from the sky to the earth. Alam niyo po ba kung sino yung star na bumagsak niya? Yan po ay si Satanas. Kung titingnan po natin sa Isaiah chapter 14 verse 12, dinidescribe po dun yung pagbagsak ni Satan from heaven to earth. Okay? At nung pagbagsak niya sa mundong ito, ang sabi niya, "The star was given the key to the shaft of the abyss." Yung abyss yan, ang Tagalog dyan ay isang napakalalim na balon. Okay? Binigyan siya ng susi para buksan yun. Okay? Yung napakalalim na balon na ito at ang gusto ko pong makita natin dito, bagamat si Satan ay powerful, mas powerful sa atin, no? Ang Panginoon, no, pa rin ang pinaka-powerful sa lahat. Hindi makakakilos si Satan ng walang pahintulong ng Diyos. No? Hindi makakakilos ang diablo na hindi ito inaalaw ng Panginoon. Dito, binigyan siya ng susi para mabuksan itong napakalalim na balon na ito. Anong laman ng malalim na balon na ito? Ang sabi niya, "When he opened the abyss, smoke rose from it like smoke from a gigantic furnace." So napakaitim, parang sunog. No, nakakita na ba kayo ng
mga gusaling na susunog. Di ba ang itim ng ano nun? Ng usok? So pagbukas niyang ganyan, ang tindi ng usok. And then ano ang lumabas? Sa verse 3, locust came down on earth. According po sa mga Bible scholars, yung locust daw po yan. No? Yan daw po ay symbol ng mga demons, ng mga demonyo. Sino ba ang mga demonyo? Ito po yung sumama kay Satan, kay Lucifer, na magrebelde sa Panginoon. At alam niyo po ba na 1/3 ng mga angels ang sumama sa kanya para magrebelde? At karamihan doon ay ikinulong dito sa abyss. Dito po sa balong malalim na ito. Okay? So, ginawa ng Diablo, binuksan niya at pinalaya itong mga demonyo. Okay? Ang sabi niya, and were given power like that of scorpions of the earth. Nakagat na ba kayo ng scorpion? Meron ba nakagat na dito? Ako nakagat na ako eh. Pero napakaliit lang. No? Nakagat ako dito. Sabi niya nakakalagnat daw pagka yung malaki talaga na nakakagat sa iyo, kulay itim. Sabi nga niya nakakamatay pa yun. Pero sabi dito, yung mga demonyo yun ay ginawa, binigyan ng kapangyarihan na kasing tindi ng mga scorpions, nakakamatay. No? Pero, sabi diyan, they were told not to harm the grass of the earth or any plant or tree, but only those people who did not have the seal of God on their foreheads. Sasaktan lang nitong mga locust na ito, na mga demonyo ito, ay yung mga tao na walang seal ng Panginoon. Na yung seal ng Panginoon na yun yung Holy Spirit. Pag tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili tagapagligtas, you have the seal of the Holy Spirit. Pero, itong mga taong ito yung mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon during the tribulation period. Okay? Naalala niyo ba sa chapter 7, yung 144,000 na sinelyohan? Yun. Ang instruction, hindi gagalawin itong mga demonyong ito. Ang mga gagalawin lang, ang mga sasaktan lang ng demonyong ito, mga demonyong ito, ay yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. At anong gagawin? They were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months. Torturing. Okay? And the agony they suffered was like that of the sting of a scorpion when it strikes. Tingnan niyo itong verse 6. Basahin mo natin. Ready? Begin. During those days, people will seek death, but will not find it. They will long to die, but death will elude them. Okay, ang sabi dyan, dahil sa tindi ng torture, dahil sa tindi ng hirap na kanilang nararanasan, sasabihin ng mga tao, magpapakamatay na ako. Yun ang gagawin nila, magpapakamatay. Pero sabi dito, but will not find it. They will long to die, but death will elude them. No? Siguro kahit na uminom sila ng 1 drum na lason, no? Hindi pa rin sila namamatay. Kahit na sila ay magpakalunod sa dagat, hindi pa rin sila mamatay. Kahit na sila tumalon sa gusali, no? Sa 10th floor, o sa 20th floor, o sa 60th floor, pagbagsak nila, buhay pa rin sila. Di ba? Kasi, sabi dito, ang kamatayan ay tumakas. Grabe, no? Bakit nangyari ito? Para ma-experience nila yung tinding ng torture. Ganito ang mangyayari sa mga maiiwan, sa mga hindi sasampaltahin na sa Panginoon. The Lord will torture them through these demons. Ang mga demonyo ang hahayaan ng Panginoon na saktan, no? Pahirapan ang lahat ng mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Hey, next. The locusts looked like horses prepared for battle. On their heads they wore something like crown of gold, and their faces resembled human faces. Their hair was like women's hair, and their teeth were like lions' teeth. They had breastplates like breastplates of iron, and the sound of their wings was like the thundering of many horses and chariots rushing into battle.
They had tails with stingers like scorpions, and in their tails they had power to torment people for 5 months. They had a king over them, the angel of the abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in Greek is Apollyon. That is, destroyer. Okay? So yun ang kanilang hari, itong mga scorpions na ito, or itong mga demonyong ito. Ito yung ang Diablo. Ano? Abaddon at Apollyon na ang ibig sabihin ay destroyer. So wala silang gagawin kundi manira. Okay, ito pa po. The first woe is past. So tapos na yung first woe, yung torturing yung mga tao. This is the next two woes. The sixth angel sounded his trumpet, and I heard a voice coming from four horns of the golden altar that is before God. It is said to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. And the four angels who had been kept ready for this very hour, and day and month and year, were released to, ang gagawin? To kill the third of mankind. The number of the mounted troops was twice 10,000 times 10,000. I heard their number. So, merong 4 na angels pala sa panahon ngayon na dito sa Euphrates River, ito po ay sa bandang Iran, itong Euphrates River na ito. Meron ditong nakakulong na 4 na anghel. No? Na palalayain ito pagka pinatunog na nung 6th angel yung 6th trumpet. Nasabi dito, the 4 angels who had been kept ready for this very hour, day, and month, and year. So inihanda talaga itong 4 na anghel na ito. Itong 4 na fallen angels na ito. Para, ano sabi dyan? When they were released to kill a third of mankind. So papatay itong mga ito. Lahat ng natitirang tao sa mundo ngayon, yung 1/3 niya, papatay nitong 4 na anghel. Okay? So, grabe, no? And the number of the mounted troops was twice 10,000 times 10,000. Ibig sabihin po nito ay 200 billion. Itong magiging kawal nitong 4 na anghel na ito. So, papatay niya yung 1/3 ng population during that time. Okay? Pagtunog ng 6th trumpet. So, grabe, no? Ang tindi na gagawing discomfort sa human beings. Ano? Sa mga mangyayari, sa mga maiiwan dito. Again, mga kapatid, bakit ito sinulat in advance? Para bigyan tayo lahat ng babala na ganitong mararanasan natin pag hindi tayo tumanggap sa Panginoon, pagka nireject natin siya. At gusto rin ipakita ng Panginoon dito, mga kapatid, na ang dahilan kung bakit niya ipinakita ito at gagawin ito ay para ipalam sa bawat sa atin na yung mga masasama, kung sa panahon ngayon ay nakakaligtas sila, nakakalusot sila, may araw ng pagtutos. At sa panahon na yun, sa panahon ng araw ng pagtutos, kahit ikaw ay mayaman, kahit na ikaw ay matalino, kahit magaling kang lumusot, hindi tayo makakaiwas. Hindi makakaiwas sa parusa. Hindi makakaiwas sa matinding parusa ng Panginoon, ng mga tao. Okay? At again, sa mga tao na patuloy na nire-reject ang Panginoong Hesus, ito po ang mararanasan. Kaya praise God sapagkat ang Panginoon ay tinanggap natin bilang sariling tagapagligtas. Hindi tayo, o bagaman before siguro ay umiiwas tayo, before siguro ay wala tayong interest, katulad ko nun. Pag nakakarinig ako ng mga nagkakantahan ng mga praises songs, no? Pag nakapakinig ako na, uy, mag-Bible study tayo, parang, ano-ano ako nun? Parang, hindi ako para dyan. Marami akong gagawin, pero wala talaga akong gagawin. No? Conflict yan sa
mga paglalaro. Pero nalaman sa Panginoon noong December 23, 1983. I have encountered her. Talagang hindi ako pinakawalan ng Panginoon that night. No, may nagsabi sa akin na gusto ba tanggapin si Jesus bilang sa iyong tagapagligtas. I remember that night. I surrendered my life. At naniniwala po ako dahil po sinabi ng Panginoon na sa muling pagbabalik niya, pupunin niya. At hindi ko na ma-experience itong pag-uusig na ito, itong kahirapan. Pero bakit natin ito kailangan marinig to share this to others? This good and bad news. Tayong lahat meron tayong blessed hope na parating. Okay? Kung nangyari yung unang pagbalik ng Panginoon, mangyayari din po yung unang pagdating ng Panginoon, mangyayari din po yung pagbabalik. Kaya mga kapatid, tayo po'y maging tapat. No? Tayo po'y magtiyaga kahit na marami tayong sufferings na na-experience sa mundong ito. Pero sabihin ko po sa inyo, no, itong mga small tribulation na na-experience natin ngayon, na hindi kayang ikumpara sa great tribulation na ma-experience ng mga hindi mananampalataya, ng mga maiiwan dito po. Okay? So, nasabi pa dito sa verses 17 and 18, horses and rider I saw in my vision look like this. Their breastplates were fiery red, dark blue, and yellow as sulfur. The heads of the horses resembled the heads of lions, and out of their mouths came fire, smoke, and sulfur. Okay? And then, sa verse 18, a third of mankind was killed by the 3 plagues of fire, smoke, and sulfur that came out of their mouths. The power of the horses was in their mouths and in their tails, for their tails were like snakes, having heads with which they inflict injury. Gusto tingnan niyo itong verse 18. A third of mankind was killed by the 3 plagues of fire, smoke, and sulfur that came out of their mouths. Pansinin niyo yung fire, smoke, and sulfur. So parang ano ito yung usok na mayroong fire at saka yun nga, may sulfur. Yung sulfur, lason po talaga ito. So parang iniisip ko lang, ito kaya yung nuclear gas. No? Ito kaya ang gagamitin para patayin itong yung third part ng mundo ito. Okay? Kasi siguro, for the lack of words during that time, ganito din-describe ni John. No? Yung mangyayari in the future. No? Fire, smoke, and sulfur. Okay? So, gusto ko pong makita dito, mga kapatid. As I said kanina, systematic ang pagpaparusa ng Panginoon. Patindi ng patindi. Di mo ba? Nandito, okay, makikita natin, dinescribe talaga ng Panginoon. No? Kung ano yung isura ng mga papatay. At kung anong mangyayari, paano papatayin yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. And then, punta po tayo sa pangatlong episode, no? Pangatlong bahagi ng plague from the trumpets. No? Pangatlo, the purposes. No? Ano ang dahilan? Bakit pinatunog ng Panginoon itong 7 trompetang ito or 6 pa lang? No? Bakit tinorture ng gusto ng Panginoon ang mga hindi mananampalataya? Ano ang purpose? May 2 purposes tayo makikita. Una, nasabi dito, the rest of mankind who were not killed by these plagues still did not repent of the works of their hands. They did not stop worshiping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and wood, idols that cannot see or hear or walk. Nor did they repent of their murders, their magic arts, their sexual immorality, or their thefts. So, ganito po, ang gusto ko po makita natin. No? Kaya pala, pinadala ito ng Panginoon. Itong matinding torture, itong matinding paghihirap na ito. Nasabi dito, okay, para mag-repent yung mga natitira. Di ba? Para manumbalik sa Diyos. Kaya yung pinahirapan ng gusto.
para ma-realize nila na hindi nila kayang labanan ng Panginoon. Kaya lang, sabi dito, sa kabila ng matinding mga salot, nagmatigas pa rin. No? Nagmatigas pa rin yung mga natitirang tao. Ano yung, paano nila pinakita yung kanilang pagmamatigas? No? Sabi dyan, they did not stop worshiping demons, idols of gold, silver, bronze, stone, and wood. Idols that cannot see or hear or walk. No? So, sumasamba pa rin sila sa Diyos-Diyosan. And then sabi dito sa verse 21, nor did they repent of their murders, their magic arts, their sexual immorality, or their thefts. Immoral pa rin sila, magnanakaw pa rin sila, mamamatay tao pa rin sila. Yung magic arts dyan, sorcery, pangkukulang. Okay? So, these are designs para mag-repent ang mga tao. At ang pangalawa, ito ay retribution. Anong ibig sabihin ng retribution? Punishment. Sa mga tao patuloy na hindi manunumbalik sa Diyos. Itong salot na ito ay designed to punish those people who will reject Christ. Kaya sa umagang ito, kung halimbawa iniiwasan pa rin natin ang Panginoon at maiwan talaga tayo dito. Ito yung retribution. O torturing talaga tayo ng mga salot na ito sa atin. And again, these are designed na una for us to repent and for retribution for punishment. Okay, as I close, gusto ko pong ma-realize natin. Una, kung mapapansin ninyo, ang Panginoon nagpadala siya ng salot ng 7 salot or sa susunod na meeting natin yung 7 trumpet. No? Ngayon ay 6. Bakit 6 ang kanyang, or 6 or 7 ang pinadala niya? Alam niyo po ba kung bakit? To give us chance. No? To give these people chance to repent. No? Kasi kung ako ang Diyos, isa lang. No? Papatayin ko na agad sila right away. Diba? Pero ang Diyos, maawain siya. He's always giving us and these people a chance. Para pagka pinarusahan na talaga sila ng Panginoon, yung final punishment, walang pwedeng magsasabi sa Diyos na, Lord, hindi mo kami binigyan ng chance. Sapagkat itong 7 trumpetang ito, it is designed to give others chance. Nagbubalik sa Panginoon. At ang dahilan bakit po natin naririnig ito ngayon, kahit hindi pa nangyayari, for us to give. For God is giving us a chance para bumalik sa Kanya. At kung inyo pa mapapansin, bakit 1/3 lang ang pinapatay, ang sinisira? Bakit hindi 1/2? No? O kaya 2/3 ang sinisira? Again, bakit 1/3 lang? Para bigyan ng chance yung 2/3. Diba? Para pag nakita nila, oops, grabe, ang daming namatay doon . So ikaw, na hindi ka pa tinatamaan ng torture, makapagbago ka na. Diba? Matanggap na si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Okay? At tayo din, mga kapatid, sa oras na ito, kung hindi pa natin tinatanggap si Jesus, ay tanggapin na natin si Jesus. Huwag na natin i-reject ang Panginoon. Sapagkat malagim, nakakatakot, masama ang mangyayari when you keep on rejecting the Lord Jesus Christ. Okay? Tandaan po natin, hindi religion, hindi good works, or hindi kung anuman ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Only the Lord Jesus Christ. Wala na po ito. Kung magtuturo sa inyo na through religion, through good works, or through anything, para kayo makakaligtas, hindi po yun naayos sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang tinuturo ng Biblia, from cover to cover, only Jesus is the Savior.
Only Him can save us from this terrible, terrible tribulation period. Okay? So again, sana seryosohin natin at siguraduhin natin ngayon kung umagang ito, tinanggap mo ba talaga ang Panginoon bilang sarili mo pinag-Pilipinas? Mag-reflect po tayo. No? Tingnan po natin kung talagang seryoso yung ating pagtanggap sapagkat napakalagib ng mangyayari. Kung daratnan tayo ng Panginoon, darating ang Panginoon na hindi natin siya pinanggap. Maiiwan po tayo. At ang klase po ng kaligtasan sa panahon ng tribulation ay hindi na pagtanggap sa Panginoon, kundi pagtanggap sa Kanya at kailangan mong patayin. Kaya lang, yun niya, pag umabot ka sa second half, kasi 7 years po ang tribulation eh. Ito pong mga trumpets na ito ay mangyayari daw sa second half. No? Sa first half, yung first 3.5, medyo tahimik pa eh. Pero pagka malapit na yung gitna hanggang sa second half, grabe ang torture na mangyayari. Imagine, gugustuhin mo ng mamatay. Pero, hindi ka mamatay-matay. Ating Diyos. Di ba ba? So, panalangin ko po sa bawat sa atin ngayong umaga sa muling pagbabalik ng Panginoon. As we study the book of Revelation, nawa hindi natin ma-experience ang Great Tribulation. Ma-experience po natin ang kaluwalhatian kasama ang ating Panginoon. Ay po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong babala sa amin ngayong umaga. Salamat po sapagkat itinuro mo ng detalye ang malagim na mararanasan ng isang tao na patuloy na umiiwas, patuloy na tumatanggi, na isuko ang buhay sa Panginoong Jesucristo. At dalay ko rin, Panginoon, na patuloy na kami magpasalamat sa inyo sapagkat nung tinanggap namin si Jesus bilang sarili namin tagapagligtas, ang inyo pong pangako, kami hindi na mapapahamak, kundi kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, nawa sa umaga nito, nawa ang maging tugon namin. Kami ay patuloy na maging tapat sa paglilingkod sa inyo. Kami, Panginoon, ay magsikap na gawin ang kalooban mo lamang sa buhay po namin. At kung meron po kaming mga kasalanan na hindi mai-give up, Lord, sa inyo pong biyaya sa umaga nito, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan po. Dalayan ko po, Panginoon, na ang inyong salita ay magbunga ng marami at ito, Panginoon, ay sa biyaya mo ay may bahagi din namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.